O mapagpalang araw po. Oh, sister. Kaway. Nandito po tayo sa tahanan ni Sister Cheryl. Ano? Pastrana. Kanino ba yung pastrana? Sa asawa mo? Ayun. Pero sa dalaga ka, ano ka? Nicolo. Ayan. Sa asawa po pala, no? Siyempre, sa Pilipinas, kung ano yung apelyido ng asawa mong lalaki, ikaw na asawa mong babae, yun ang apelyido mo na. Mrs. Parang gano'n. Pastrana. Kaya po ako narito, hindi ko pa magkwentuhan kami ng kung ano nung klaseng kwento. Narito ako para ibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan. Ang gamit ko pong Biblia ay ito. Naalala nyo na yung lampara. Ang ginagamit ko yan lampara. Yun ay tinatawag nila Gideon International. Yan ang kanilang simbolo. Ayan. Ano? Kaya mabuting bagay na gumagamit tayong Biblia sa dahilan ang aral ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. Okay. Pero bago tayo papalaot, ingin natin ang patnubay o tulong ng Panginoon Diyos. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo kami ni Sister Cheryl ng aming pagbubulay ng iyong salita. Upang sa ganun po makinabang kami sa iyong binibigay na pagkain, pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Dito po sa chapter 1, chapter 21, verse 25. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. So maliwanag ang sabi ni Juan. Sa kanya pong dissenting opinion, kung susulatin lang lahat sa libro, anong sabi niya? Hindi magkakasya. Hindi magkakasya. Ngayon, ang tanong, dito sa chapter 20 naman ng 1, basahin naman natin yung 30 at saka 31. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga alagad. Ngunit hindi natala sa aklat na ito. Itong gamit nating aklat. Hindi natala dito yung iba. 31. Ang mga natala rito, yun nakatala rito, sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. Ito yung mahalaga, yung nasulat. Anong sabi niya? Sumampalataya kayo kay Jesus. Basahin natin yung puso ng Biblia kung tawagin. Sa 1:3:16. Ito po yung puso ng Biblia ayon sa mga scholar. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Tayo pong mga tao at tinutukoy na sanglibutan. Kaya't ibinigay niya kanyang bugtong na anak, si Jesus po, upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inulit na naman po ni Juan, sino man ang sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The same sa nakasulat sa 1 chapter 20 verse 31. Kanya lang dito sa 31, iba yun eh. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas. Yan ang kadugtong. Ang ibig sabihin po ng Mesiyas ay tagapagligtas.
tingnan ninyo ang salita ng Diyos. Nang si Jesus po magtanong sa mga apostol na sila Pedro, tingnan nyo po ang sagot ni Apostol Pedro. Chapter 16 ng Mateo. Babasahin ko po. 13. Nang dumating si Jesus sa lupain na Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista ka. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Verse 15. Kayo naman, ano ang masasabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. So ang tinanong ngayon, ang mga apostol, ang tinatanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? 16. Sumagot si Simon Pedro, si San Pedro po ito. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. Ikaw ang Kristo. Ibig sabihin, tagapagligtas. Mesiyas. Ngayon, sinong nagsabi? Punta po tayo sa 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito, na si Jesus tagapagligtas, hindi ipinahayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama nasa langit. So maliwanag po ang salita ng Diyos na yung kanyang bugtong na anak na si Jesus ay siya pong tagapagligtas, siyang Kristo, siyang Mesiyas. Walang labis, walang kulang. Punto-punto. Kaya sabi ni Juan sa 3:16, anong nakalagay sa puso ng Biblia? Ulitin lang natin. Para maganda po, nagbabasa talaga tayo. Para hindi tayo mailigaw. Nung sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang nga sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan sasampalatayan mo si Jesus ay tagapagligtas. Sapagkat yun ang sinabi ng Diyos nang magtanong si Jesus kina Pedro, sino ako para sa inyo? So ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng labi ni Pedro ang nagsalita sa kanya. Ang sumagot kay Jesus sa tanong niya, sino ako? Ang sagot ng Diyos, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang tagapagligtas ng tao. Si Juan Bautista po, nung nangangaral siya, ganito rin ang kanyang pahayag. Sa Juan 1:29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Di po ba sinong inandugon niya? Sanlibutan. Sino daw si Jesus ayon kay Juan Bautista? Nag-aalis ng kasalanan ng tao. Paano inaalis ni Jesus ang kasalanan ng tao? Ayon din po sa kanyang salita. Basahin natin. Sa chapter 15 ng 1. Sabi ni Jesus, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So yung salita ni Jesus po pala ay panlinis ng kasalanan ng tao. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Kahit anong dumi ng ating kasalanan, gaano karami, kayang tanggalin ni Jesus ang ating mga kasalanan. Tingnan naman natin ang pahayag ni San Pedro. Ano ang sabi niya? Unang Pedro. Tingnan po natin, ano? Unang Pedro 2:24.
ganito naman po ang pahayag ni Apostol Pedro. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang sugat. Anong sabi? Nang dinala ni Jesus sa ibabaw ng krus ng Kalbaryo, yung kasalanan natin, kaibigan. Yun ang sinalita ni Juan na nag-aalis ng kasalanan. Yung kasalanan ng tao, yun po ang buhat-buhat ni Jesus. Hanggang makarating po siya sa dako ng Golgota o dako ng bungo, kung saan doon po siya ipinako sa krus. Yung kanya pong pagkamatay sa krus, yun po ang completion ng ating katubusan. Tingnan natin yung isang talata. Meron po dito nakasulat, para lang nanap ko lang, kaibigan. Meron pong binanggit dito si Pablo. Hinahanap lang natin, para hindi tayo magkamali. Ito, Efeso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo. Ang tagapagligtas, Kristo. Tinubos tayo ng tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kadakila ang pag-ibig. Kung wala pong nabuhos na dugo na panlinis, wala po tayong kapatawaran. Nang nakapako po siya sa krus, di po ba sinibat siya ng isang sundalo dito sa tagiliran? Tagiliran. Tinuos na sibat. Lumabas po yung tubig at dugo. Anong sabi ng sundalo? Tunay nga, ito ang anak ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kung walang dugong nabuhos, wala tayong kapatawaran. Kaya yung kamatayan ni Jesus sa ibabaw ng krus, yun po ang completion ng ating salvation. Mahigit na pong 2 tahon sa kasaysayan ang nangyari kay Jesus. Ginawa na po niya ang pantubos ng ating kasalanan. Ano lang ang kailangan natin? Ayon kay San Pedro, sundin ang kalooban ng Diyos. Alam nyo, kaibigan, sa panahon natin ngayon, magulo ng panahon natin. Gera-gera ng mga bansa, digmahan. Kapag nagkakaroon ng mga digmahan, di malayong madadamay tayo. Bakit po? Itong bansang Pilipinas, napakagandang gawing garrison sa Pacific. Magandang garrison kasi po isla. Lahat ng gumagalaw sa babaw ng dagat, especially sa Pacific Ocean, nakikita mo lahat. Kaya pag meron lumalapit na kalaban, nakikita na ang kalaban. Ganyan po kamahal ng mga utak digmahan ng Pilipinas. Kaya gusto po nilang mahangkin ito. Pero hindi papayag ang Diyos. Kahit maliit na bansa tayo, tinataguyod tayo ng Diyos. Amen. So maliwanag po, kung wala pong napako sa krus, wala tayong kaligtasan, kaibigan. Ngayon, naalala nyo ba yung dating Pangulo ng Pilipinas, si Mr. Rodrigo Roa Duterte? Nilalait niya si Jesus, sabi niya, ayan, sa social media, naririnig.
Sabi niya, ang Diyos niya, ipinako sa cross. Tangina. Inumura niya po si Jesus. Wala daw kwenta. Ngayon, nasa si Duterte. Ayun, nakakulong sa The Hague, sa Netherlands. Yung mga supporter niya naman dito, dasal sila ng dasal. Kanino sila nagdadasal? Di natural kay Satanas. Bakit? Minura niya. Minura ni Duterte ang Diyos. Ano sabi niya sa Diyos? Sa kanyang mga speech. Stupid God. Tangina. Minura naman. Putangina daw ang Diyos. Kaya sabi ko, saan nagdadasal yung mga alipores niya ngayon? Di natural, kay Diyos nila, kay Satanas. Basahin ko. Pangwakas. Dahil hindi sila naniniwala kay Jesus, kaya minumura ni Duterte si Jesus. Yun ang sa maraming ginawa ni Duterte, yun ang pinakamalupit na ginawa niya. Nilait mo si Jesus, minura mo pa, at pati pa Diyos, minura mo. Pati si Santo Papa, minura niya. Ano sabi niya? Putangina. Si Pope Francis, minura niya. Yung bibig, yung pagmumura ng bibig, hindi makontrol yata. 4:4, Ikalawang Korinto, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ang daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang tinutukoy pong Diyos ng daigdig na ito walang iba kundi si Satanas. Binulag sila ni Satanas. Ang unang binulag po, iyang si Duterte, diyan ang kanyang mga supporter. Kaya nakapagtataka, nagrarally sila, nagdadasal sa Diyos. Yung Diyos na dinadasalan nila, yun ang minumura ni Duterte. Kalapta po sa social media ang kanyang pagmumura sa Diyos. Ang pagmumura niya kay Jesus, panlalait kay Jesus. Pagmumura kay Pope Francis. Kasi po nadalaw po si Pope Francis sa Pilipinas nung araw. Nagkataon sa EDSA, nandun pala si Duterte. Sabi niya sa driver niya, bakit matraffic? Ang sagot ng driver niya, nandiyan si Pope Francis. Kung akong presidente, ang presidente nun si Pinoy. Sabi ni Duterte, kung akong presidente, putangin lang yan, palayasin ko yan, pawiin ko na sa Rome, sabi niya. Ang klase ng utak, ano po, palamura. Yan, kahapon nagka-hearing po, napanood ko sa Quadcom ng Kongreso, yung mga DDS, yung mga supporter ni Duterte, nagiyakan po sila. Sinupalpal sila ng mga kongresista. Mga fake news po kasi sila. Fake news. Kaya binira sila ng Quad Committee. Kung hindi lang po sila na humingi ng tawad, sigurado nakakulong na sila ngayon. Buti humingi sila ng tawad sa kanilang mga hinasal. Kundi, sabi nga po ni Pastor Benny Abante, buti humingi ka ng tawad, kundi pakukulong na kita, i-condemn kita. Nagiyakan po sila. Bakit? Alagad sila ni Duterte. Nagkakalat sila ng fake news. Kaya kapon may hearing tungkol sa mga vlogger na nagkakalat ng fake news. Ayun. Buko sila. Kahit ano sabihin nila. Bukong-buko sila. Kapon si Congressman Paduano talagang yes or no lang ang sagot mo. Sabi niya. Wala silang magawa. Yan. Sige po, hanggang dito na lamang Ang Biblia po nagtuturo ng ating dapat gawin na bantay na bubuhay sa mundong ito. Kaya yung mga palamura dyan na para si Duterte walang ginawa kundi magmura. Isipin nyo, in-invite sa Senado, in-invite sa Kongreso. Minumura ang mga tao ron. Hindi ko malaman anong ugali yung tao na yan.
Pati yung anak niya, minura niya lahat ng mga tao. Sabi, putang ina niyo lahat. Si Sarah, yun yung nagbanta siya. Na kumuha siya ng head killer na pag namatay ko, patay mo si Bongbong, patay mo si Romualdez, patay mo si Lisa. Tapos kinabukasan sabi, hindi ko naman sinabi yun. Ubod na sinungaling ang magamang ito. Ganon din si Duterte. Hindi ko naman sinabing bangag si Marcos, sabi niya. Pero nung gina yung unang araw, sabi niya, may presidente tayong bangag. Ito yun. Yan, napanood mo, di ba? Oh. Tapos sinabi niya kinabukasan, hindi ko naman sinabi yun, di sinungaling. Yan. Ganyan po yung magama na yun. Okay, hindi silang topic natin. Tungkol kay Jesus, ang kaligtasan natin. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na tinuro mo sa amin sa umagang ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, Sister Seven, picture tayo. Umusog ang kundi. Ayan. So hanggang dito na lamang po. Ako ba inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Siri. Ayan. God bless us all po sa inyong lahat. Bye-bye. Brother! Tingnan natin yung isa. Meron pa po tayo kasama dito sa likod. Ayan. Brother! Ayan po. Magkapatid po sila, no? God bless us all.